muli po nating balikan ang ilang makukulay na personalidad na ating hinangaan, tinawanan at dinamayan. Rustom is dead na raw, kaya welcome, Bibi Gandang Hari. Bibi, pakipaliwanag mo muna sa amin kung paano ka naging ganito mula kay Rustom Padilla, naging Bibi Gandang Hari. You know, it's basically self-discovery. And then, all of a sudden, parang I was feeling Rustom is really dying, you know. And then, when I was in New York, I started going out, meeting people as Bibi. So it came to a point na parang everyone's calling me Bibi. That's when I realized, oh, I'm Bibi already. Pero para kay Bibi, hindi lang ito pagbabagong anyo, kundi pagbabagong buhay. Ipinagbubunyi naman ng gay rights groups ang kanyang paglantad. Si Bibi Gandang Hari raw ang tumatayong bagong gay icon. At some point sa buhay natin, tinatanong mo sarili mo kung saan ka papunta. I was praying and I was asking God na, please bring me home. That's where I want to go. I just want to go home. At home na rin agad sa showbiz ang mega daughter na si Casey Concepcion. Tila may lugar nga sa showbiz na sadyang inilaan sa kanya. Nung tanungin ko siya kung ano ang kanyang dream role, nagulat ako sa kanyang reaksyon. Ang poised na si Casey, meron din palang pagkakwela. Where do you see yourself 10 years from now? It would be nice to be a Filipina that, you know, can do something abroad and show them a different side of the Filipina. Ang pangarap ni Casey, natupad na rin ng isa pang Filipina. Say cheese! Ang 18 anyos na si Ana Maria Perez de Tagle, mas kilala bilang Ashley Dewitt, ang kontrabida sa Hannah Montana. So Ana Maria, what is it like to be finally beginning to make it in Hollywood? I'm so honored, so blessed to be where I am today. You know, being a full Filipino, I'm so proud to be Pinay. And just being in the market, it's so great. I'm so happy. Samantala, kung kasikatan naman ang pag-uusapan, lalong sumikat sa taong ito, si Manny Pacquiao. 7 titulo na ang nasa kanyang pangalan. Kahati raw niya sa kanyang tagumpay ang kanyang misis na si Jinky, ang itinuturing ngayong First Lady ng Philippine Boxing. Kahit ikaw na naka-achieve ka rin ng parang superstar status, anong pakiramdam nun? Masaya na proud ako sa sarili ko, na gusto kong ma-achieve din sa sarili ko na may sarili akong identity, kumbaga. Diba? Ayoko lang naman yung taong bahay ka lang, dito ka lang sa bahay, mag-alaga ng bata. Ayoko naman yung gano'n. Dahil daw sa kanyang mga commercial endorsement, nakabili si Jinky ng sarili niyang kotse na nagkakahalaga ng 7 milyong piso lang naman. In this corner naman, ang pack mom na si Mami Junisha. Sa sunod-sunod na pagkapanalo ng kanyang anak, isang mas relaxed na Aling Junisha ang atin nang nasaksihan. Naging mas pustoryosa. Nasunod pati ang kanyang hilig. Kahit meron na kay mga brilyante ngayon, tsaka mga Rolex, tsaka magandang bag, kayo pa rin yung kilala nilang Nanay Junisha noon? Kahit ganito na ang buhay ko, hindi ako hindi ako di ba ang iba yapang na? Oo. Maawa ako sa tao nga wala. Sana, Lord, bigyan mo sila ng maligayang buhay. At bukod sa ballroom dancing, ang kinalolokohan na ngayon ni Mami Junisha, TV guesting. Tanggapin mo mag-artista para makakita may palagi sa iyo sa TV. Hello Universe! Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo energy! Ang mukha sa likod ng sinusubaybayang boses ni Jerome,
Wag lang ganyanan, pre. Si Mr. Fu o Jeffrey Espiritu sa totoong buhay. Ilan sa mga pinakasikat ngayong tagline sa radyo, si Mr. Fu ang nagpauso. Mega na dahil dyan. Close na tayo. Pero isa sa mga inire-request daw sa kanya madalas, ang panggagaya niya kay Jacqueline Jose. Oh, ayaw ni Jacqueline Jose ng ganyan. Paano niya sasabihin? Lalaki ako, hindi ako bakla. Ang hindi niya alam, ang ginagaya niyang aktres, heto, paparating. Mega na! Wala tayong magagawa. Ibig sabihin lang nun, hindi siya nararapat para sa iyo. Oh my goodness! Mega no! Bakit mo ako ginagaya? Mega nun! I love it! Nakaka-tense ito. Naging hit din sa TV ang mga obra ni Direk Carlo J. Caparas. Pero hindi lahat naging masaya nung parangalan siya bilang national artist noong Hulyo ng nakaraang taon. Naglabi ho ba kayo sa Malacanang o kay Pangulong Arroyo? Kahit kailan, wala akong nilapitan tao sa mga pangarapin ko, kung hindi pagsisikap ang puhunan ko at pagpapakahusay. Gawin na nila sa akin itong parangal na ibinigay sa akin, wag lang yung katangian ko na tinatawag na inborn talent na binigay ng Diyos sa akin, no? Pwede po mahingi yung kalakal po. Pero kung may parangal na kwenestyon, meron din namang ipinagdiwang ng buong Pilipinas. Pagkagaling ng junk shop, ang kariton na kanina'y jaryot bote ang laman, lalagyan naman nila ng iba't ibang gamit sa eskwela. Dahil ang karitong ito magsisilbing paaralan ng mga batang lansangan. Ito ang tinatawag nilang Kariton Classroom. Classroom sa kalye para sa mga batang lansangan. Nilalakad namin sa buong araw mga humigit kumulang 5 kilometros. Proyekto ito ng Dynamic Teen Company. Bukod sa pagbabasa, pagsusulat, pagsasayaw at pagkanta, bilang bata, dapat tayo maging malinis yung ating mga katawan. itinuturo rin nila sa kanilang mga estudyante ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan. Tinuturo din namin sa kanila yung values. Pag hopeless ka na, yung faith kay God, yung panghahawakan mo talaga eh. Dahil sa kabayanihang ito ni Efren, itinanghal siya bilang 2009 CNN Hero of the Year. Iba't ibang personalidad na nakasalamuhan natin noong 2009. Ang kanilang makukulay na buhay, naghatid ng tuwa, inspirasyon at karangalang maging Pilipino.